So bali i-ready ko na yung mga gagamitin natin. I-display sa may event, sa may exhibition. Ano naman siya, for sale. Display for sale. So tara, samahan nyo ako. So tamang lakad nga lang tayo dito. So palabas tayo ng area natin. So magta-taxi tayo. Binigyan tayo ng pang taxi fare. So bali nga every labas, okay, kailangan ng pamasahe kasi yung driver busy. So hindi tayo mapipick up. So bali magta-taxi na lang tayo. Habang pabiyahe tayo, pag-usapan naman natin yung paano ba maglakad ng papel ng bata dito. Newborn, okay? Sa mga buntis dyan at hindi alam ang gagawin, tips to para sa inyo. Sana makuha nyo yung procedure pagkasunod-sunod para hindi kayo mahirapan. Yung lalong-lalo na yung mga asawa nyo. Kasi yung asawa nyo ang maglalakad ng papel ng bata. Palabas na tayo, wala pang taxi. So dito tayo mag-aantay ng taxi. Sana may madaang taxi para mabilis tayong makarating sa pupuntahan natin. So unang lakad ng papel ng anak mo, okay, paglabas mo o paglabas nyo, pagbayad mo ng pera sa may cashier sa ospital, kung sakali, kabayan, kailangan mong kumuha ng form ng pangalan ng bata. So yung form na yon, yun yung gagamitin mong isasubmit mo para makapag-file ng birth certificate ng anak mo. So pagkakuha mo nga ng form, punta ka ng translation. So yung English na sinulat mo sa white paper, so dapat i-Arabic mo yon sa may form na kinuha mo. Pagkatapos mong mai-Arabic, okay, punta ka ulit sa pinagkuhanan mo ng form, isasubmit mo ngayon doon. Okay? Pag na-submit mo na, kukunan ka ng mga papel like married license nyo na may translation ng Arabic, siguro civil ID, tsaka passport. So pababalikin ka after 4 to 5 days. Ngayon, sa 4 to 5 days na yon, i-release na nila yung birth certificate ng anak mo. Okay? Pero may kukunin kang papel doon, yung pink na papel na malaki. Okay? Doon nakasaad yung, kumbaga, nag-file ka ng birth certificate ng anak mo. Pagka naman nakuha mo na yung birth certificate ng anak mo, example lang, ngayon, pupunta ka ngayon sa may DFA dyan, sa may Maidan Hawali para magpa-stamp. Okay? Okay, pag na-stampan na, dumiretso ka ngayon sa may translation para mag-file ka ng magpa-file ka na ngayon ng passport ng anak mo. So medyo aga-agahan nyo, matagal yung process nun, siguro mga 2 to 3 hours, depende kung mabilis-bilis silang mag-process dyan sa may embahada natin. Kailangan mong requirements doon sa translation para sa passport ng anak mo ay civil ID mo, civil ID ng asawa mo, at saka yung birth certificate ng anak mo. So ngayon, pag okay na, nakuha mo na yung translation, magkano lang naman yung babayaran mo, mag-set na kayo ng day para pumunta sa embahada natin dito sa Kuwait. So marami kang kailangan sa embassy, okay, sa passporting ng anak mo. Kailangan mo lahang marriage certificate, civil ID nyo, birth certificate na tagli 5 copy. Okay, ready mo yon. Okay, tsaka marriage certificate, kung ano man yan, kung ano man kailangan, dapat kompleto kayo, dala nyo. Ayun na nga, may taxi na, dito na. Ayan. So ito na nga tayo, nandito na tayo sa may storage. Siyempre, mag-prepare na tayo ng mga dadalhin doon. So nasa akin yung mga list kasi ako naman ang gumagawa. So ito na nga, pag pupunta kayo ng Philippine Embassy na for passporting ng anak nyo, dapat alam nyo to. So requirements, civil ID mo, okay, as a husband, tapos civil ID ng asawa mo, okay, o misis mo, tapos yung pinaka, okay, birth certificate na original ng anak mo, kailangan yon. So sasabihin nyo lang doon pag nandun na kayo, for passporting in embassy. So alam nila yon. So Arabic, tapos merong English. So pagkatapos nyo, so set na kayo ng araw kung anong araw kayo pupunta kasama ang asawa nyo at ang baby nyo sa Philippine Embassy dito sa bansang Kuwait. So kabayan, okay, agahan nyo lang ang pagpunta like 7:30, nandun na kayo, or 8 o'clock. Basta mas maaga, mas maganda, mas madaling matapos. So kung kailangan nyo lang doon, siguro ang pagkakatanda ko, marriage contract, marriage certificate, or yung translation na Arabic married license dito sa Kuwait, and then passport yung dalawa, civil ID yung dalawa, at saka birth certificate copy ng anak nyo. Okay? So, pagkakalam ko doon, i-xerox nyo ng 5 copy.
Okay? Tag 5 copy. Tapos, meron silang papapirmahang form sa inyo. Dapat natag-isa kayo. Okay? Form ng asawa mo, form sa'yo. Para din naman to sa process ng ano ng anak nyo. Okay? Ng documents para sa passport. Pagkatapos nun, syempre, picture taking para sa, alam nyo na, passport ng anak nyo, and then, magbabayad na kayo. Nakalimutan ko kasi kung magkano yung binayaran, 18, mga ganon, or something. So, basta range ng ganon. Syempre, pagkatapos nyo sa passporting, okay, syempre, yung tatay na ang mag-aayos ng visa. Okay, dapat, lahat, okay, kailangan mo ng passport, civil ID ng asawa, civil ID mo, puro copy lahat. Tapos, working permit, dapat meron ka nun. So, working permit, copy ng passport, tapos yung license nyo, saka marriage certificate. I-check nila dun yon. Okay? Pag check nila, so merong mangyayaring approval. Pagkatapos nyo pala makuha yung passport ng anak nyo, okay? Punta lang kayo sa mga copy center, sabihin nyo lang, kuha kayo ng form na for visa. Okay? Bibigyan nila kayo ng form, tatype nila yung pangalan ng anak mo, civil ID mo, civil ID ng asawa mo, tapos pupunta ka na ngayon sa kung saan ka naka-address.